po tayong lahat para sa ating panalangin na pangunahan ni Michael. So, good morning, grade 9, Nara. Good morning, mga katugay. We're glad to see you. Okay, class, bago kayo magsiupo, maaari bang pakiayos ang inyong mga upuan at pakipulot ang mga kalat ninyo nakikita? Okay. Miss Secretary, may lumiban ba ngayon sa ating klase? Wala po, ma'am. Okay, kung walang lumiban ngayon sa ating klase, bigyan niyo ng palakpak ang inyong mga sarili at ito ay aking tinawag na Macdo Club. Ako muna ang mauna. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Love ko to. Kayo naman, sabay-sabay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jolly ko. Okay. Maaari ko lang sabihin ang ating alituntunin dito sa loob ng paaralan. So, una, makinig sa guro. Pangalawa, huwag makikipag-usap sa katabi kapag nagsasalita ang guro. At pangatlo, itaas ang kamay kapag may gustong sabihin. Naintindihan ba ang ating alituntunin dito sa loob ng paaralan, class? Oo. Okay, kung naiintindihan niyo na, ngayon, magbalik-aral muna tayo tungkol sa paksang tinalakay natin kahapon. Sinong nakakaalala ng paksang tinalakay natin kahapon? Okay, Sunshine. Natungkol po sa European Organization. Okay, tama. Ngayon, bago tayo dumako sa paksang tatalakayin natin ngayong araw, tayo muna ay magkakaroon ng maikling aktibidad. At ito ay aking tinawag na ayusin mo ako. So, panuto, hahatiin ng guro ang dalawang klase sa dalawa. May mga larawan na sa may pisara na kung saan kukunin ito ng tig-isang estudyante sa bawat grupo. Sa unang grupo, kailangan nilang kunin ang mga larawan na ginagamit sa pang-araw-araw at sa ikalawang grupo naman ay kailangan nilang kunin ang mga larawan na hindi ginagamit sa pang-araw-araw. Bawat grupo ay may ibibigay akong Manila paper at dito nila ilalagay ang naitalaga sa kanila. Kailangan nilang magsama-sama upang gawin itong aktibidad. Ang unang grupo na mauunang matatapos at may tamang sagot ay siyang bibigyan ng gantimpala. Handa na ba kayo, class? Oo. Okay, ipag-group ko na kayo. Ito ang group 1 at ang group 2. So, may mga larawan akong ilalagay dito sa upuan at bawat grupo ay magkakaroon ng isang representatibo upang kunin ang larawan na naka-assign sa inyo. Sa unang grupo, ang sa inyo ay hindi ginagamit pang araw-araw at sa pangalawang grupo ay ginagamit sa pang araw-araw. So, sino ang representative ng group 1? Sunshine. Sa group 2 naman, Lorna. Kunin mo muna yung mga naka-assign sa inyo. Kanya ibibigay sa...
pagpalaki ng mati. Tapos na ba, class? Opo! Okay. Maaari kayong pumunta dito sa harapan upang ipakita ang inyong aktibidad na ginawa. Kahit isang representative lang per group. Okay. Ang inyong mga kasagutan ay tama. Okay, thank you. Group 1 and Group 2. Bigyan nyo ng makbuklat ang inyong mga sarili. So, class. So, layunin. Nasusuri ang kaibahan ng kagustuhan sa pangangailangan upang makabuo ng matalinong desisyon, na ipapamalas ang pagpaunawa sa hierarkiya ng pangangailangan at napapahalagahan ang mga sagip na nakaka-impluwensya sa pangangailangan at kagustuhan. So class, base activity na ginawa natin kanina. Ano sa palagay nyo ang paksang tatalakayin natin ngayong araw? Yes, Sunshine? Pangangailangan at kagustuhan ko, ma'am. Okay, tama. Ang paksang tatalakayin natin ngayong araw ay ang pangangailangan at kagustuhan. So, meron na ba kayong idea about dito? Okay, ang una nating tatalakayin ay kung ano nga ba ang pangangailangan. Maaari bang pakibasa, Monica? Pangangailangan. Mga bagay na dapat mayroon ang isang individual. Ito ay mahalaga upang isang katulad mo ay mabuhay at magampanan ang mga pang-araw-araw na gawain. Ang pagkain, tubig, hangin, pahinga, damit at tirahan ay ilan sa mga itinuturing na pangunahing pangangailangan. So, class, pag sinabi nating pangangailangan, ito ay yung mga ginagamit or kailangan natin sa pang-araw-araw. Sinong makakapagbigay ng halimbawa nito? Okay, Michael. Okay, sino pa? Okay, Al. Pagkain ko. Okay, sino pa? Sunshine? Pera. Yan. Ang lahat ng inyong mga sinabi ay tama. So, ang pangunahing halimbawa ng pangangailangan ay ang pagkain at tirahan. Naintindihan ba, class? Oo. Okay, kung naintindihan na, dumako naman tayo sa ibig sabihin ng kagustuhan. Sinong magbabasa? Okay, Sunshine. Tumutukoy sa mga produkto o serbisyo na kinukonsumo ng tao upang makapagbigay sa kanya ng kasiyahan at kakontentuhan. Maaari ito rin ay mga bagay na nakapagpapadali at nakakapagpagaan ng buhay. So, pag sinabi natin kagustuhan, class, ay ito yung mga bagay na gusto nating mapasa atin kahit hindi naman itong inakailangan. Sinong magsasabi ng ibang halimbawa ng kagustuhan, class? Okay, Jerry Boy? Okay, tama. Sino pa? Okay, Lorna. Makeup. Tama. Sino pa, class? Okay, Michael. Okay. Ang inyong mga sinabi ay tama. Ang mga ibang halimbawa pa ng kagustuhan ay ang magkaroon ng branded clothes, ng branded bags, ng branded shoes, and so on. Ngayon, natalakay na natin kung ano nga ba ang pangangailangan at kagustuhan. Dumako naman tayo sa 5 hierarkiya nito. Ang una ay ang pangangailangang physiological o physiological needs. Pangalawa ay ang pangangailangang pangkaligtasan or safety needs. Pangatlo ay ang pangangailangang panlipunan or love and belonging needs. Pang-apat ay pagkamit ng respeto sa sarili at respeto sa ibang tao. At ang pang-5 ay kaganapang pantao. Una nating tatalakayin ay ang pangangailangang physiological.
sinabi nating pangangailangang physiological, ito ang pinakamababang bahagi ng pyramid, kabilang dito ang mga biological na pangangailangan sa pagkain, tubig, hangin, at tulog. So, pag sinabi nating pangangailangang physiological class, is tumutukoy din ito sa kaligtasan ng isang tao sa lipunan. Next ay ang pangangailangang pangkaligtasan or safety needs. Ito ay nauukol sa mga pangangailangan para sa kaligtasan at katiyakan sa buhay. Kabilang dito ang katiyakan sa hanap buhay at kaligtasan. So, pag sinabi nating pangangailangang pangkaligtasan class ito ay tumutukoy sa kasiguraduhan sa hanap buhay, seguridad sa pamilya at seguridad sa kalusugan. So, magagampanan natin itong pangangailangang pangkaligtasan kapag natugunan na natin ang pangangailangang physiological. Ang pangatlong hierarkiya naman ay ang pangangailangang panlipunan or love and belonging needs. So, dito class, ito ay nauukol sa pangangailangang panlipunan tulad ng pakikipagkaibigan at pagkakaroon ng pamilya dahil sa kailangan ng tao ang pagmamahal at pagtanggap ang ibang tao. So, class, sino may idea dito sa pangangailangang panlipunan? Anyone? Okay, wala. Kapag sinabi natin pangangailangang panlipunan, is hindi lang ito tumutukoy sa pangunahing material na bagay ng isang tao sa lipunan. Also, tumutukoy din ito sa kalusugan ng isang tao sa lipunan. At makakamit mo itong pangangailangan na ito kapag nagampanan mo ang iyong mental, emotional, and spiritual. Naiintindihan ba, class? Oo. Okay. Ang pang-apat naman ay pagkamit ng respeto sa sarili at respeto ng ibang tao. Ito ay nagbibigay ng lakas ng loob sa isang individual sa pagtugon sa mga hamon ng buhay. So, itong pagkamit ng respeto sa sarili at pagkamit ng respeto sa ibang tao is naipaparamdam natin ito sa pamamagitan ng paggalang. Sa pagkamit ng respeto sa sarili is ito yung hindi natin pag-aabuso sa ating sarili and namimili tayo ng mabuting libangan. At ang respeto naman sa ibang tao is ito yung hindi natin pangbabastos sa kanila. Naintindihan ba, class? Opo. Okay, at ang huling hierarkiya ng pangangailangan at kagustuhan ay ang kaganapang pantao. Maaari bang pakibasa ito, Kleto? Kaganapang pagtao. Ang pinakamataas ng hierarkiya. Dito ang tao ay may kamalayan hindi lamang sa kanyang sariling potensyal, ngunit higit sa lahat sa kabuuang potensyal ng tao. So, class, pag sinabi natin kaganapang pantao, makakamit natin ito kapag nakamit na natin or natugunan na natin ang lahat ng ating pangangailangan. So, ayun ang mga 5 hierarkiya ng pangangailangan. So, class, sinong makakapagsabi sa akin ng 5 hierarkiya ng pangangailangan at kagustuhan? Anyone? Kahit tigi-isa lang. Okay, Ann? Safety needs. Okay, tama. Sino pa? Okay, bro. Okay. Han? Psychological needs. Okay. Ano pa? Han? Kaganapang pantao. Okay, ano pang isa? Han? Pagkamit ng respeto sa sarili at sa respeto sa kapwa. Okay, tama. Bigyan natin ang mga sumagot ng makdokla. Ngayon, dumako naman tayo sa mga impluensya ng pangangailangan at kagustuhan. So, meron itong 3 impluensya. Ito ang edad, antas ng edukasyon, at kapaligiran. Ang una nating tatalakayin ay ang edad. So, maaari bang pakibasa ito, Lorna? Ang edad. Ang pangangailangan at kagustuhan ay nagbabago ayon sa edad ng tao. Ang mga kabataan ay nagsisiyang kumain basta nakakayod ito sa kanyang panlasa. Ngunit sa pagtanda ng tao, kailangan na niyang piliin ang kanyang maaaring kainin upang manatiling malusog ang pangangatawan. Okay, class. Dito sa edad, is tumutukoy ito sa kagustuhan ng isang tao.
Diba? Kapag 60 below is madami pang kagustuhan ng mga tao at sila yung mga sumasabay sa uso. While yung mga 60 and above is hindi na sila sumasabay sa uso and pili na lang yung mga kanilang kagustuhan. Like for example sa panlasa ng pagkain. Yung mga 60 below, ang kanilang panlasa ng pagkain ay sapat pa. And also, hindi pa sila nagiging mapili. While sa mga 60 and above, yung kanilang panlasa ng pagkain ay nagbago na at ang gusto na lang nilang mga kainin ay yung mga masusustansya gaya ng gulay at prutas. Naintindihan ba ang edad class? Opo. Okay, dumako na tayo sa pangalawang impluensya. Ito ay ang antas ng edukasyon. Ang pangangailangan ng tao ay may pagkakaiba rin batay sa antas ng pinag-aralan. Ang taong may mataas na pinag-aralan ay karaniwang mas malaki ang posibilidad na maging mas mapanuri sa kanyang pangangailangan at kagustuhan. Ang antas ng edukasyon class is tumutukoy ito sa pinag-aralan ng isang tao, na kung saan, kung sino yung nakapagtapos ng pag-aaral, siya yung mas mabilis makahanap ng trabaho. At yung hindi nakapag-aral is, siya yung mahihirapan makahanap ng trabaho. So, dito sa antas ng edukasyon, dito na pumapasok ang kita. So, kung sino yung may mga nakapag-aral o mayroong permanent job, is siya yung may malaking kita na kung saan nagagampanan niya ang pangunahing pangangailangan niya sa pang-araw-araw at nabibili niya ang kanyang mga kagustuhan. At yung mga taong hindi naman nakapag-aral o walang permanent job, yung mga kita nila ay sapat lang para sa kanilang pangunahing pangangailangan sa pang-araw-araw. Okay ba, class? Opo. Okay. Ang panghuli namang impluensya ay ang kita. Ay ang kapaligiran. Ang kapaligiran physical ay nakakaapekto sa pangangailangan ng tao. Kung malapit sa dagat ang isang lugar, kalimitan ng hanap buhay ng mga tao ito ay pangingisda, kaya malaki ang pangangailangan sa mga produktong pangingisda. So dito sa kapaligiran, tumutukoy ito sa pinagtatrabahuan ng isang tao. Na kung saan kapag nasa city tayo, ang pangunahing hanap buhay ng mga tao ay yung pagpasok sa mga factory at sa mga mall. While dito sa province, ang pangunahing hanap buhay ng tao ay pagtatanim ng palay, mais at gulay. And yung mga malalapit naman sa dagat, ang kanilang pangunahing hanap buhay ay ang pangingisda. Naintindihan ba ang impluensya ng pangangailangan at kagustuhan, class? Opo. Okay. Kung naintindihan na, sinong makakapagbigay sa akin kung ano nga ba ang tatlong impluensya ng pangangailangan at kagustuhan? Anyone? Okay, Lorna? Igagandas ng edukasyon at pagkakas. Okay, tama. Bigyan natin siya ng makdoklap. Okay, class. Ngayon, ano naman ang paksang tinalakay natin ngayong araw? Okay, Ann? Pangangailangan at kagustuhan. Okay, tama. Bigyan ulit natin siya ng makdoklap. Love, Pluto. Okay, class. Kung naintindihan ng paksang tinalakay natin ngayong araw, so ngayon magkakaroon na tayo ng isang activity. At ito ay aking tinawag na i-shoot mo ako. Panuto, papangkatin ng guro ang dalawa ang klase. Bawat guro ay may 5 buhay. Ang unang mauubusan ng buhay ay siya ang mananalo. Pangatlo, bawat estudyante ay may 2 minuto sa pag-iisip kung saan ito nararapat ilagay. At ang pang-apat ay kapag ang bola ay hindi na ilagay sa trash can, ito ay kanyang uulitin. May 2 beses para ulitin. So class, sa group 1 at group 2, kayo ay magkakaroon ng tatlong representatibo. Maaari bang pumunta na dito sa harapan ang tatlong representatibo ng bawat grupo? Go, guys. Okay, kailangan nyo munang magbato-bato pick at kung sino ang mananalo ay siyang maunang mag-shoot ng ball. Time. Time. Okay, sa group 2, sino? Okay, ang nanalo
dapat sila ang mauna. Okay? Kailangan nyo ma-shoot ito dito sa Wala na, kahon. shooter is At kapag na-shoot nyo ito, kayo ay mamimili dito ng tanong na kung saan meron din itong bomba. Tapos kapag kung ano yung napili nyong tanong, sasabihin niyo kung ito ba ay pangangailangan o kagustuhan. Meron ka pang isang beses para ulitin. Okay, meron ka pang isang beses. Okay, ikaw ay pamulat dito. Tingin sa itaas. Okay, ang nabunot niya ay bomba. Ibig sabihin, ang limang buhay ng group 2 ay ang limang buhay ng group 2 ay hindi mababawasan. Okay, next group, group 1. Wala rin surprise yung mga Okay, isa pa. Wala. Bawas na. Dalawang Okay, si Monica ay hindi nakapag-shoot kaya ang buhay ng sa group 1 ay hindi pa rin nababawasan. Ngayon, group 2. Okay, isa pa. Okay, sunshine. Ang kanilang mga buhay ay hindi pa nababawasan. Okay, maaari ka na bumunot sa ating mystery box. Ikaw tumingin sa itaas. Okay, ang nabunot ng group 1 ay bomba, na kung saan hindi rin nabawasan ang kanilang buhay. Parehas pa rin, di ba, ang kanilang buhay. Okay, opo. An? Apat na yung mata mo. Okay, ang nabunot niya ulit ng group 1 ay bomba, hindi pa rin mababawasan ang kanilang buhay. So, babalik ulit doon ang bawat grupo. Hanggang ang mangyayari niya ay kung sino yung makakapag-shoot at makakabawas ng isang buhay ay siya ang mananalo. Okay, kailangan niyo ulit magbato-batopic kung sino ang mananalo, group 1 and group 2. Okay, ang group 1 ang mauna. Dapat isang shoot lang yun. Okay, wala pa rin. So, group 2. Kaya mo dun. Ako ay bubunod sa ating mystery box. Sali ako. Ang daming bomba din po. Si bro ay nakabunod na. Ito ay yung babasahin sa harapan at tutukuyin mo ito kung ito ba ay pangangailangan o kagustuhan. Pagbili ng mamahaling cellphone. O, ano ba ito? Pangangailangan o kagustuhan? Kagustuhan. Hindi mo alam to. Pwede kang ibanggit sa iyong mga kagrupo para tanungin ito. Okay, tama. So, ang nanalo ay ang group 2. Maaari na magsuko ang lahat. Yay! Okay, class, bigyan natin ng isang MacBo Club ang group 2. Dapat to. So, ngayon, natapos na tayo sa ating activity. Tayo ngayon ay dadako na sa quiz. Papel.
Sasagutan ng mga mag-aaral ang mga tanong at ito ay kanilang ilalagay sa one half sheet of paper. So class, kayo lamang ay may 5 minuto sa pagsasagot nito. Tapos na po. Kung wala pong 1.3 boys. Okay, Jerry Boy, asan ang iyong papel? Andun po sa ano. Okay, tapos na po ba, class? Opo! Okay, kung tapos na, maaaring pakipasa sa harapan ng inyong mga papel. Okay, ngayon, magsilabas naman kayo ng inyong mga notebook para sa ating takdang aralin na ipapasa nyo bukas. Hindi. Tapos na ba, class? Okay, kung tapos na, bago tayo matapos ngayong araw, ano nga ba ulit ang paksang tinalakay natin ngayong araw? Okay, Monica. Pangangailangan at kagustuhan. Okay, tama. So, ito lamang ang paksang tatalakayin natin ngayong araw. Goodbye, grade 9 Rose.